Prinsipyong Biblikal sa Paghahandog. June 8. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Unang Juan Kapitulo 4 versikulo 19. Naglalahad ang Biblia ng ilang mga prinsipyo pagdating sa paghahandog. Isa sa pinakamahalaga ay nararapat na ang halaga ng handog ay sang-ayon sa porsyentong ipinasyaan ng mananambahan, at ang porsyentong ito'y kailangang humahamon sa atin upang maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng sakripisyo. Hindi ito tungkol sa halaga ng handog, kundi dahil sa masakripisyong halaga. Sa ganitong kalagayan, kailangan tayong huminto at mag-isip. Nakagawa na ba ako sa tanang buhay ko ng tunay na sakripisyo para sa gawain ng Diyos? Upang tugunan ang paksang ito, isinulat ni Ellen G. White, gaano kalaki ang kaloob ng Diyos sa tao, at gaano ginusto ng ating Diyos na gawin iyon. Sa pagiging mapagbigay na hindi kailanman mahihigitan nagkaloob siya upang mailigtas niya ang mapaghimagsik na anak ng tao at maipakita sa kanila ang kanyang layunin at maipaunawa ang kanyang pag-ibig. Gagawin ba ninyo, sa pamamagitan ng inyong mga kaloob at mga handog, na maipakita na wala kayong iniisip na napakabuti para sa kanya na nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang taong tunay na umiibig sa Diyos ay hindi maghahandog ng paglilingkod sa Kanya sa labi lamang. Dadalhin niya sa kabangyaman ang kanyang kaloob at mga handog, upang may padala ang mga manggagawang maghahasik ng mahalagang binhi. Review and Herald, May 15, 1900. Pagkatapos ng maraming taon ng mabigat na trabaho at pagsusumikap sa India, bumalik ang isang misyonerong Scottish, si Alexander Duff, sa kanyang sariling lupain para roon mamatay. Sa panahon ng pagpupulong sa kanyang iglesia ay nangaral at nanawagan sa kanyang mga kababayan na humakbang ng pasulong para sa pagpapatuloy ng gawain. Walang sino mang tumugon sa kanyang panawagan bagaman kanyang iginiit ng marubdob na anupat na himatay siya sa pulpito. Habang sinusuri ng doktor ang kanyang vital signs ay biglang namulat ang mga mata ni Alexander Duff at nagsabi, "Kailangan kong makabalik sa pulpito, kailangan kong ipagpatuloy ang aking panawagan." "Huminahon ka," sabi ng doktor. "Napakahina ng iyong puso." Subalit tumangging makinig ang matandang misyonero. Bumalik siya sa pulpito at ipinagpatuloy ang panawagan, wika niya, nang nanawagan ang Reyna Victoria para sa mga boluntaryo. Daan-daang mga kabataan ang humakbang papunta sa unahan. Subalit nang ang Haring si Jesus ang nanawagan, wala isa man ang gustong tumugon. Wala na bang mga anak sa Scotland para tumugon sa panawagan ng India? Ang tanong niya. Sandaling naghintay ng tahimik ang misyonero subalit wala pa ring tugon. Sa wakas ay kanyang sinabi, "Kung gayon napakabuti, kung ang Scotland ay walang mga kabataang lalaki para ipadala sa India. Muli akong paroroon, upang malaman ng mga tao roon na mayroon pa ring isang Scottish ang nagmamalasakit para sa kanila." Nang lisanin ng veteranong mandirigma ni Kristo ang pulpito, nabasag ang katahimikan ng karamihang mga kabataan na nagboluntaryo. "Pupunta ako. Ako rin. Ako rin." Panawagan. Mayroon bang mga lalaki at babae, at mga kabataang tutugon sa panawagan ng Diyos na magboluntaryo upang malaman ng mga tao sa mga liblib na lugar na may mga nagmamalasakit pa rin sa kanila? Sa pamamagitan ng ating pangakong handog maipapakita natin ang ating pagmamalasakit.